I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Meron tayong upload videos guys. Ay nako. Alam niyo naman ito si Chubby Chingson, ano? Hinuli po ng ating autoridad dito para sa cyber level ng kanyang mga ginagawang katarantaduhan, no, sa pag Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. But anyway, meron tayong upload videos, updates. Shout out sa mga Marcos Loyalist supporters, Filipino and OFW. Meron tayong uploads video guys. Ay tungkol dito kay Chubby Chingson. Alam po natin, ano, inuli po ng autoridad dito. Nakita nyo naman ang unang video natin. Pero dahil sabi nga nila, bilyonaryo yan. Kaya niya magpiyansa. O nakapagpiyansa siya naman, 60k, no? So, ganun pa man. Hindi lang yan naman ang mga kaso niya. Ang dami, mga kababayan. Sobrang daming kaso nito. Tapos, alam niyo naman kung gaano ka-toxic ang bunganga din nito, no? Tumatandang paurong at binabanata ng ating mahal na Pangulo ang kanyang administrasyon. Dahil ganun talaga mga tao pag hindi na pagbigyan, ayun, bumabaliktad. So, dahil dito sa mga sinasabi niya sa social media about the president, alam niyo naman, yung pagkahuli doon sa kanya, hinaharas daw siya. Alam niyo na kung sino naman ang tinutukoy niya, ang pamahalaang Marcos, ganun. Alam mo naman, hindi naman siguro si Raulo ang mga autoridad para manghuli na walang pagkakasala. Natural. Hindi tulad ni Digong, ano, kahit walang pagkakasala, hinuhuli, kinulong. Katulad sa ginawa nila kay dating Senator Laila de Lima. Pero ang Marcos admin ay hindi basta-basta po magpakulong ng tao or manghuli kung hindi dumaan sa due process at may basihan. So dahil dito, sabi ni Madam Attorney Cordero, binara ang mga paratang ni Chubby Chingson. Agay, ano nga ba ito? Pakinggan po basahin po natin guys para kumpleto detalyado po ang source natin, ano? Ilocanja Global Times. Ayan. June 15, 2026. Attorney Cordero binara ang mga paratang ni Chubby Chingson. Matapang na sinagot ni Attorney Estelita Dicini Cordero ang pahayag ni dating Ilocos Governor Chubby Chingson na umano'y may kaugnayan sa kanyang mga ibinunyag tungkol sa flood control project ang pagka-aresto niya sa kasong cyber libel. Alam nyo guys, no, kasi kung kuda ka ng kuda, bintang ka ng bintang, kung wala ka naman sapat na ebidensya, hindi mo na kailangan magbintang, no? Dali mo dun sa korte, sampahan mo ng kaso. Di ba? Ganun lang yun eh. Ayon kay Cordero, walang basihan ng aligasyon ni Chingson na pinahirapan siya ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa kanyang mga pahayag ukol sa umano'y anomalya sa flood control project. Alam din po natin, ang flood control project hindi po lang nangyayari sa panahon ni Pangulong Marcos Jr., kundi sa panahon pa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mas malala ang korupsyon nung panahon na yan. We are glad, mga kababayan, this current administration na mismo ang nakatuklas sa anomalya dito sa flood control na ito na dekada na nangyayari. Di ba? Ayon kay Cordero, sabi dito, walang basihan nga, sabi niya. Totoo naman yun, walang basihan yung mga paratang ni Chingson. Alam natin, na yan, sanib percent, DDS. Di ba? Ganun naman talaga eh. Nagmamalinis ang mga tao. Nagmamalinis sila. Pero hindi, kahit sabihin mo, alam nila ang katotohanan, patay mali palang, kahit alam nila na yung buong katotohanan, patay mali, deadma. Dahil mismo sila, may alam din sila tungkol dito. Giit ng abogado, sa halip na ituon ang pansin ni Ilocos Norte, dapat umanong ipaniwanag ni Chingson ng mga umano'y hindi natatapos na proyekto sa Ilocos Sur, kabilang ang ilang tulay, kalsada at flood control structures sa iba't ibang bayan ng lalawigan. Ay nako, alam nyo naman guys kung ano man ang mga issue dyan. Tsaka dito kay Chubby Chingson, diba, tungkol sa mga tabako. Ginit din ni Cordero na ang kasong cyber libel ay nag-ugat umano sa isigalot sa pagitan ng magkapatid na Chubby Chingson at Bonito Chingson.
na nauwi sa kapwa pagsasampa ng cyber libel complaints nagsimula pa noong 2022 election. Ayun naman pala eh. Tapos si binibintang sa administrasyong Marcos. Tingnan nyo guys. Sabi ko sa inyo eh, mapalingon ka kay Sara, kay Basti, kay Pulong, at sa mga DDS, kay Singson. Lahat bintang nila kay PBBM. Wow, ang lilinis nila ano. Ayon pa sa kanya, tumagal lamang umano ang pag-uusad ng kaso dahil sa mga legal na hakbang ng kampo ni Singson. At hindi dahil sa anumang pakikialam ng administrasyon. Ano naman pakialam ng administrasyon kay Singson? Ang may pakialam talaga kay Singson, ang batas. Kaya sa hinuli, pinuri rin niya si Judge Gina Umali sa pagpapatuloy ng proseso ng kaso matapos umano'y mangimi ang mga naunang humawak dito. Dagdag pa ni Cordero, kung talagang target umano ng administrasyon si Singson, mas mabibigat na kaso na sana ang isinulong laban dito at hindi isang kasong cyber libel na may piyansa. Nanawagan naman siya kay Singson na tigilan na ang umanong pagdadramatiza sa sitwasyon at harapin ang kasong sinampalaban sa kanya sa tamang proseso ng batas. Tama, di ba? Ayan o. Kung talagang pinag-iinitan ka ni BBM, dapat yung Flander case mo, pinaandar na niya. Sapagkat unbailable, agay. Yun hindi yan cyber libel na mababang klase ng kaso. Use your coconut brain. If you have a coconut. Palagay ko walang coconut brain ito si Singson eh. Kahit alam niya yung totoo, patay mali din eh. Chabit, huwag kang maghanap ng sitwasyon ng akala mo kakaawaan ka ng tao. Tama na ang drama mo. Magpakakalalaki ka. Huwag mong gayahin si Harry Roque. Tama. Puro kuda-kuda kasi yung si Harry Roque. Harry Roque guys, yung mga sinasabi, walang laman. Parang lata baga. Yung si Harry Roque, tulad ni Singson at mga DDS, mga asong askal yan eh. Mahilig magbarking everywhere. Ganon sila eh. Wala nang laman. Tahol ng tahol. Yan po ang matapang na sinasabi ni Attorney Cordero laban kay Singson. Huwag kasi nagmamalinis, Mr. Singson. Linisin mo muna yung bakod mo, yung sarili mo bago ka magbintang. Yung feeling malinis ka, hindi mo nakikita yung pagkatao mo. Kilala nga. Kumbaga kilala ka na ng sambayan ng Pilipino. My gosh. So yun mga kababayan, ano po ang kapalagayan nyo? Tama naman yung sinabi ni Attorney Cordero. So I think ito si Attorney, one of the nag-file ng case laban dito kay Singson, I think. Correct me if I'm wrong, I'm not sure. Di ba? So yun mga kababayan, ang aking pinaka-latest updates video. Maraming salamat sa inyong watching. Follow me and likes. Don't forget to hit the button bell para lagi kay updates. Okay? Bye bye and babush. God bless Philippines. There's more.